Bago tayo magsimula sa content natin, ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami nang nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan, kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Alright mga tropa, sana nasa mabuting kalagayan kayo. Medyo malakas ang pag-ulan ngayon saan mang sulok ng Pilipinas at napakaraming pagbabaha even dito sa amin. Medyo baha at pinasok na nga rin talaga ng tuluyan yung bahay namin ng tubig. Pero okay lang yan, tuloy-tuloy pa rin yung pagko-content natin. Shoutout natin to si Michelle Prangala 5957. Ito yung kanyang username dito sa YouTube. Nag-comment siya sa atin. Sabi niya dito, "Hi po, what po, small budget lang at for small business, Xerox at print lang naman daw sa bahay. Pwede na daw ba ang Canon Pixma MG3070S? Salamat." Mga tropa, sobrang dami ko na ng mga review ng mga printer na possible kong na-i-recommend sa inyo. And mga tropa, nasa sa inyo na lang talaga yan kung susundin nyo yung mga nire-recommend ko sa inyo. At syempre, para makapag-avail kayo ng mga printer na mga sinasabi ko sa inyo and mga materials for printing business, nandyan yung mga link sa description natin para naman kahit papano magkaroon tayo ng affiliate din dyan, no? And anyway, eto nga yung gusto niyang itanong, Pixma MG3070S, kung okay daw ba siya for printing business. Matagal ko nang sinasabi sa inyo na napakarami ko nang upload na video dito na mga suggested or mga pagpipilian nyo ng mga printing materials or mga printers. Pero anyway, meron siyang specific na printer na gusto niyang itanong sa atin kung okay ba yon. And syempre, unang-una, kaya naman talaga magugustuhan mo yung printer na yan kasi nga low budget ka lang talaga at gusto mong magkaroon ng print, Xerox, hindi mo na ako kailangan tanungin pa. Kung ganyan talaga or kung fanatic ka ng Canon, bilihin mo na yan. Bilihin mo na. And syempre, mababa nga yung puhunan na meron ka. Pero kung gusto mong maliwanagan at kung gusto mong magka-idea, tapusin mo etong video na to. Unang-una, etong printer na to, napakamura naman talaga niya. Kung makikita ninyo dito sa screen natin, napaka-normal as printer lang talaga siya. Pero mga tropa, meron siyang catch. Wala siyang ink tank. Ano ba yung ink tank? From the word tangke ng ink, dyan nilalagay yung mga ink na binibili natin, mapa Hansol, Kuyi, or kung ano pa mang brand, or mga original na ink. Doon iniimbak yung ink para magamit ninyo as times goes by or time to time na nagpiprint kayo. So kung mapapansin nyo, yung model na to, wala siyang ganon. Kasi hindi pa siya ready or hindi talaga siya naka-ink tank system. So ang gagawin mo dito sa printer na to, i-convert mo pa siya into CISS or yung continuous ink system, 'di ba? So ayun yung mangyayari, nakikita natin dito, usually around 3,000 mo talaga 'to mabibili. Kaya kung wala ka talagang idea, talagang mapapabili ka nito. And kung estudyante ka, mapapabili ka talaga niyan kasi wala kang alam. Even ako before nung nag-aaral ako, wala rin akong alam, hindi ko alam yung mga tangki-tangki na yan, yung mga ink tank na yan, na yung mga ganitong printer pala, once na maubos yung mga cartridge niya, nakamamahal, nakikita niyo yan, kapag naubos siya, 900 ang isa niyan, yung iba 1,000 pa, bibili ka na naman ng bago kasi nga hindi siya continuous ink. So i-convert mo pa siya into continuous ink system na magdadagdag ka pa ng additional 1,500 depende sa mga technician na mapupuntahan mo. Ayun talaga ang mangyayari. Pero kung hindi mo siya i-convert into continuous ink, 100% na isinusure ko sa inyo na makapag-print lang kayo dito ng isang A4 na papel na full colored, talagang ubos agad ang ink ng laman niyan. Kasi yung mga cartridge na ganyan or yung hindi naka-ready as continuous ink or walang ink system, once na maubos yung isang pirasong kulay dyan sa yellow or kung
yung sa magenta or sa cyan, magpapalit ka na ulit ng ganyan. Kahit na may laman pa yung cartridge na yan. Kasi ang sistema dito, mga tropa, sa mga ganitong printer, meron siyang dalawang lalagyanan or yung cartridge nga, ayan, yung isa, kulay black lang talaga, as in black lang. So kung maubos man yon or kung matuyo yung nasa pinaka-cotton niya na nasa loob, bibili ka ulit ng bago. Pero ang problema yung sa colored, dun sa isang cartridge na nagkakalaman ng yellow, magenta, and cyan, once na maubos yung isa doon, papalitan mo na agad kasi meron kang hindi makikater na kulay. So papangit yung output mo, papangit yung print mo, kulang yung kulay, magiging reddish, magiging basta yung tipong may kulang sa kulay na hindi mo ma-achieve yung tunay na kulay na kailangan mo or na dapat ma-generate mo. So para mabago yun, bibili ka ulit ng bago na nakikita nyo 900 ang isa. Pero kung i-continuous system mo nga siya, mag-additional ka. And meron din pros and cons yung mga nagko-convert into continuous ink system sa mga ganitong klaseng model. Napakarami ko ng upload niyan at pinaliwanag ko. I-search nyo na lang sa ating upload bakit red flag yung mga ganitong printer. Ilalagay ko na lang sa description para hindi na kayo mag-search mga tropa, para mas paliwanagan pa kayo or for further information na tungkol sa mga red flag na printer para sa akin. Pero yung when it comes naman sa output, kung tatanungin mo ako, okay naman talaga siya. Pero kung wais ka, kung at least nagre-research ka, nanonood-nood ka nung kung ano-ano, talagang iiwasan mo yan, yung mga ganyang printer. So, gano'n na ba katagal yung printer na yan? Medyo, sabihin natin na ilang taon na rin, di ba? 2017 siya nag-start. So, kung gusto mo ng printer na yan, dahil mura, go for it. And 100% lahat ng sinabi ko mangyayari at may experience mo siya talaga. And medyo nag-search tayo dito sa Facebook para makita din natin yung mga usual na output ng printer na to. And anyway, kung nangyari sa kanila din to, baka maaaring hindi rin naman mangyari sa inyo. And sa mga Epson printers naman, nangyayari rin tong problema na to. Pero at least meron kayong idea. Ganito ang ginagawa ko kung nagsa-search ako ng mga printer na kailangan ko. And eto, kagaya nung nag-comment sa atin, ganyan yung gusto niya, and high quality na daw yung piniprint niya, pero ganyan pa rin yung output, diba? Ako sa totoo lang mga tropa, kahit 500 pesos etong printer na to, hindi ko to bibilihin talaga, never, as in. So basa-basahin nyo na lang to or tignan-tignan nyo, search nyo lang yung mga models ng kailangan na ninyong printer. Ayan yung usually na nagiging problema. Pag bibili kayo ng mga printer, una nyo hahanapin yung mga nagiging problema para nagkakaroon kayo ng idea or kung gusto nyo siyang iwasan, di ba? And again, lahat ng printer may mga pros and cons. Unang-una na talaga dito sa printer na to, hindi siya talaga continuous ink. And again, nasa description yung link mga tropa kung bakit red flag etong printer na to para sa akin. And may mga nagbebenta din ng mga printer na ganito, and syempre, unang-una may mga issue. And eto nga kung nakikita ninyo, 699 na lang nila binibenta. Ako nga kahit 500, hindi ko bibilihin yan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi kung matagal nang naka-imbak yan, 100% sira na yung kanyang mga cartridge or talagang nagbara na. 'Di ba? Kung i-continuous ink mo yung mga cartridge na yan, binubutasan to. And minsan nag-overflow yung mga ink na nandyan. So ako, mga tropa, kung fanatic talaga kayo ng Canon, ay highly recommend na lang na ang bilihin ninyong brand or model etong Canon G1010. Sa totoo lang mga tropa, eto ay okay din na printer kung talagang napaka-tight ng budget nyo or napakaliit ng budget ninyo. During flash sale, nagsisale to as low as 3,000 pesos. Alam nyo ang bakit? Kasi bumibili rin ako nyan and nire-resell ko at kahit papano tumutubo ako as normal price. Kapag nakita ko na nakasale ng 3,000, binibili ko siya and binibenta ko siya ng 4,000, and yung bumibili naman sa akin kahit papano nakatipid siya ng 1,000 din kasi 4,000 ko lang nabenta, and sa online or sa mga malls 5,000 siya, nakikita nyo naman dito. Although etong printer na to print function lang, pero di hamak naman na mas maganda to ng 100% dito sa gusto ninyo na MG3070S. Continuous ink na siya, although may cartridge pa rin siya, pero meron akong subscribers na talagang dito siya nagsimula dahil napanood niyo yung vlogs ko, and ang ganda na mga tropa ng kanyang printing location or yung kanyang pinaka workplace. Nakabili na siya ng
Epson and iba-iba cutting machine lang dahil lang sa printer na to. Pero syempre, depende pa rin sa sipag ninyo. So ako, kung meron man akong i-recommend, kung napaka-tight ng budget nyo, as low as 3,000 pesos, maghanap na lang kayo sa online ng mga second hand na printer kagaya ng nakikita ninyo dito sa screen natin. May makikita kayo dito ng around 3,500. Ito kagaya na ito, 3,500, 3,800, 3,000 na mga second hand na Epson 3210. Diba? And 3-in-1 printer na siya. Dito rin ako sa printer na to nagsimula hanggang sa nakabili ako ng Epson 5290 and Epson 805. Hindi naman importante na brand new yung mga bibilihin ninyong printer. Ang importante kung gaano siya tatagal sa inyo at talagang etong mga Epson printer talagang matitibay talaga yan. Syempre kung bibili ka ng printer, i-check mo naman yan eh. Ano yung pwede mong i-check? Meron din akong video ng mga i-check mo ng mga parts or kung ilan na yung dami ng prints niya. Ilalagay ko rin sa description para mapanood nyo. Ganun lang kadali. Simply as that. Hindi ko kayo pagre-recommendan ng mga printer na hindi tatagal sa inyo. Talagang kailangan yung longevity ng printer ninyo talagang magamit nyo siya ng maigi, ng pambaragan or ng pangmatagalan, di ba? And eto, yung mga printer na ganito, may mga bumibili rin naman ng mga ganyang printer na ginagawa nila, usually yung mga nagpiprint ng notepad or ng mga notebooks kasi hindi naman nila kailangan ng sobrang ganda or quality na print. Ang kailangan lang nila magkaguhit yung pinaka-bond paper. Kaya naman, may mga bumibili pa rin yan. And sobrang daming bumibili niyan ng mga walang idea talaga sa printer. Pero kung into printing business ka, kung napapanood mo to, napakaswerte mo kasi napanood mo to. Dati nung nagsearch ako, walang mga nagbabloogs ng ganito. And kung ano-anong mga flowery shit yung mga pinapakita nila na bilhin mo sa ganito, bilhin mo si ganyan, 'di ba? And sinong nagsasuffer? Kayo, 'di ba? And syempre, napakalaking pasasalamat ko na rin sa mga nanonood sa atin, sa mga subo-suporta diyan kahit papaano syempre kumikita tayo sa pagba-vlogs natin ng ganito. Although talagang gusto ko na ma-real talk talaga kayo, 'di ba? Kasi syempre, gusto ko magamit yung mga pera ninyo na yung pinaghirapan niyo, yung mga hard-earned money niyo na ma-consume niyo talaga siya ng quality, yung mga binibili ninyong printer, 'di ba? So, kung gusto niyo ng brand new, mag-ipon-ipon lang kayo ng konti. Etong mga printer na ganito, kapag nagfa-flash sale or nagsi-sale, around 7,000, minsan kapag naswertihan ka, 6,000, makakabili ka ng ganyan, 'di ba? Pero second hand will do. O na ang second hand din na printer na ganito. Kung nagsisimula ka, 3-in-1 printer, 'di ba? Nakita niyo naman, as low as 3,500 and i-double check nyo lang yung printer, yung mga kailangang i-check. Nasa description yung video, paano nyo malalaman kung maganda pa ba yung printer na yon. And again, marami na ako mga content dito ng mga printer, best printers for student, best printer for printing business, and eto yung mga recommended ko for teacher na mga printer, and talagang sinearch ko talaga yan at nakita ko, ginagamit din talaga ng mga tropa kong mga teacher. And ayan, napakadami, even bang mga photo booth na mga printer, meron akong nare-recommend din dyan, and nasa sa inyo talaga kung susundin nyo or bahala kayo mga tropa, basta i-double check nyo yung lahat ng mga pinagsasabi ko dito, 'di ba? At tatandaan niyo mga tropa, hindi porket sobrang daming subscribers nung nagba-vlog ng mga printer na mga trip nyo, maniniwala na kayo sa mga shit na yon. Lagi kayong magse-search. At nung huli kong vlogs, no, mga tropa, etong HP Smart Tank 580. No need daw ang maintenance. Tanga-tanga ka, huwag kang magpapa-auto sa mga ganyan. Mini-maintenance yan at papalitan mo pa rin talaga yung pinaka-maintenance system yan or yung kanyang pinaka-waste ink tank or yung kanyang pinaka-waste ink pad. Huwag kayong magpapa-auto sa sobrang daming subscribers. Yun lang mga tropa. Dito na natin tapusin yung vlogs natin na to. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, message nyo lang ako sa Facebook page. At yun na lang yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Wala na akong ibang sasabihin tungkol sa printer na to. Kung gusto nyong bilhin or kung panati ka ng Canon, i-go mo na lang. Like, share, and subscribe. Bye. Huwag na huwag magpapauto. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama,